Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonah, 43 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong ako'y 24 anyos pa lamang, taong 2006. Kapapasok ko pa lang po nun sa trabaho. Sinuwerte po ako matanggap sa isang BPO company dito lang din sa syudad. Pang-umagang schedule ng trabaho ko. Patay na ang aking tatay pero may nanay naman ako na kasalukuyang nasa probinsya. Nag-iisang anak lamang po ako, kaya todo kayod po ako para makapagbigay ng tulong pinansyal sa nanay ko sa amin. Hindi naman po kasi kami mayaman, simple lang ang buhay namin at nakakakain kami ng 3 beses isang araw. Yun nga lang, iba po talaga kapag may inaasahan tayong sweldo para sa mga biglang gastusin. Ayoko namang maulit yung nangyari noon na kung kailan nagkasakit si tatay at kailangan dalhin sa ospital tsaka naman kami said na said at walang madukot sa bulsa. Bali nangungupahan po ako dito kina Aling Tinay. Mura lang ang buwanang bayad at hindi naman po mabigat sa bulsa. Masayang kausap at palabiro po ang apo niyang si Gary na simula pa lang ay panay na ang pagpapapansin sa akin. Ate, ang ganda mo. Sana kasing edad na lang tayo nang maligawan kita, no? Naku, tigil-tigilan mo ako dyan sa mga hirit mo Gary. Ikaw talaga, ang bata-bata mo pa kaya. Pag-aaral kaya munang atupagin mo bago ka mambabae. Hindi ba pwedeng ireserba ko na lang ang panliligaw ko sa'yo, ate? Huwag ka na muna magbo-boyfriend. Tigilan mo nga ako. Mamaya ipakasal kita sa tindera ng siopaw dun sa kanto Ate, ikaw lang kasi ang crush ko. Saka hindi ako mamamansin ng iba. Pangako. Naku, ewan ko sa'yo. Ang kulit mo Tigilan mo ko. Tatawa-tawa lang na nag-peace sign sa akin si Gary. Sa ilang buwan ko ng pananatili dito sa bahay nila ay nakasanayan ko na ang mga hirit niya. Alam ko naman na binibiro lang niya ako dahil alam kong wala pa siyang balak na magka-girlfriend. Masipag na binata si Gary. Katuwang siya ng lola niya sa tindahan nila at karinderya na nasa silong lang din ang paupahan nila at scholar din siya sa isang universidad na hindi ko na lang papangalanan. Ang totoo po niyan, mas imbierna ako sa kapitbahay naming si Martin. Gwapo nga siya at artistahin, kaso lang hindi ko po gusto ang ugali niya, lalo na kapag sapilitan siyang dumadalaw sa akin. Bali manliligaw ko po ang lalaki at hinahayaan naman siya ni na Aling Tinay na dumalaw sa akin basta ba sumunod lang siya sa tamang oras ng pagdalaw at pag-uwi, kagaya ngayon. Jonah, iha, nasa labas si Martin! Ganun po ba, Aling Tinay? Hindi ho ba pwedeng sa susunod ko na lang siya kausapin? Ay iha, alam mo namang naliligo sa kakulitan niyang si Martin. Hindi yan uuwi hanggat hindi mo kinakausap. Ako nga, suko na sa kakulitan ng lalaking yan Sa bagay, baka po kapag nakita ni Gary si Martin, siya naman ang umaway dun. May punto ka dyan, iha. Kaya sige na, kausapin mo na siya. Mas mainam yung magpakita ka na lang kahit sandali, tapos gumawa ka na lang ng dahilan para hindi ka na niya guluhin pa. Sige po, Aling Tinay. Lumabas na nga ako ng kwarto pagkatapos kong kausapin si Aling Tinay. Natanaw ko kagad si Martin sa sala, prenting nakaupo sa sofa, naka-shorts at sando at amoy sigarilyo pa. Itsura pa lang mapaghahalata ang wala siyang galang. Okay na sana sa akin kahit wala siyang pinag-aralan pero sa pinapakita niyang barumbadong itsura, ako na mismo ang sumusuko at naiinis. Gigil ko siyang pinamaywangan na ikinalingon sa akin ng lalaki. Jonah, ikaw pala. Oo, ako nga. Ano bang kailangan mo? Heto, dinadalaw ka. Kumusta ka na? Buhay pa naman, salamat sa Diyos. Makapagsalita ka, para ka namang mamamatay na. Huwag ka namang ganyan. Mamahalin pa kita Mahalin mong mukha mo. Alam mo Martin, ito seryosong tanong to Magsabi ka nga ng totoo. Ilang beses na ba kitang binasted? 8 beses na. Kita mo yun? Hindi ko nakakalimutan, hindi ba? Gago ka nga. So babaste din kita ulit ngayon Ika-9 na beses na. At utang na loob, wag mo na akong babalikan pa. Busy ako Sinabi ko naman sa'yo na wala akong panahong makipagligawan, hindi ba? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Alam mo kasi, Jonah, naniniwala ako sa pangmatagalang pagtsatsaga Kung umabot man ng 20 beses mo akong mabasted, ayos lang. Ang mahalaga,
Hinding-hindi ako susuko. Ipinaikot ko ang aking mata sabay sinamaan siya ng tingin. Kahit kailan wala akong aasahang matinong usapan kapag si Martin ang bisita ko. Ano bang mahihita ko sa kanya? Alam naman ng mga tao dito sa barangay namin na lulong siya sa pinagbabawal na gamot. Nitong huli lang, nakulong siya sa salang pagnanakaw. Tapos may nasaksak pa siyang tao sa kabilang kanto. Malakas ang loob niyang gumawa ng katarantaduhan dahil nga pulis ang tatay niya, na hindi ko naman pinapaboran dahil kinukonsinti ng tatay niya ang mali niyang gawain. Sa totoo lang, hindi naman ako talaga mapili sa lalaki. Ayoko lang sana ng adik at walang iniisip na future. Hindi kita mahal, Martin. Naiintindihan mo ba ako? Tsaka pwede lang, ito nang huli mong panliligaw sa akin. Abala kasi ako palagi eh. Ang sungit mo naman sa akin, Jonah. Sino bang pinagmamalaki mo? Ako? Bakit may angal ka, Martin? Gary? Ikaw? Jonah, ano to? Pinatulan mo ang bubwit na to, kapalit ko? Ate, sumakay ka na lang sa trip ko para tigilan ka na ng mokong na yan. Oo, bakit? Masama bang magkagusto sa mas bata sa akin? Oo, bakit siya? Nandito naman ako ah. Langya naman oh, marunong bang umalik yan? Balita ko hindi pa tuloy ang batang yan eh. Tumahimik ka nga, Martin. Sumusobra ka na. Ayaw nga niya sa'yo, hindi ba? Bakit ba ang kulit mo? Pwede ba umalis ka na? Huwag mo nang guguloy ng girlfriend ko. Bigla akong naasiwa ng akbayan ako ni Gary. Kagaya ni Martin, may itsura naman si Gary. Kaso lang hindi naman ako ganun kadesperada para patulan ng lalaking para ko ng nakababatang kapatid, Miss Winnie. Gayunpaman, nagpapasalamat ako na ginawa ni Gary ang bagay na yon, na nagpanggap siyang kasintahan ko. Para kasing natalo sa sugal si Martin sa itsura niya. Masahol pa sa minalas ng ilang beses. Napahinga ako ng maluwag nang magpaalam nang umalis si Martin. Natawa naman si Gary at nilayuan na ako sabay sa lampak ng upo sa sofa. Dahil hindi pa ako nakakapag-move on sa ginawa niya kanina, tatawa-tawa ko siyang binatukan. Loko ka! Aray te, ba't mo ako binatukan? Bakit mo ginawa yun? Alam mo namang basagulero yang si Martin. Paano kapag inabangan ka niya sa labas? Sa tingin mo te, uubra siya sa akin? Alam mo naman na taekwondo student ako. Saka hindi siya makakalapit sa akin dahil ubod ng yabang ang lalaking yun, no? Kahit na, alam ko naman kung anong kakayahan mo eh. Pero huwag kang makampante sa gagong yun. Hindi nga ako nagtitiwala sa mga ngisi niya eh. Palaging may laman, parang may masamang binabalak. Napakamot ng ulo niya si Gary. Tila ba ngayon lang niya napagtanto ang aking sinabi. Pero sa halip na matakot, nagkibit balikat lang siya. Alam ko naman na hindi pa rin masasaway talaga si Gary dahil kahit pagsabihan ko pa siya, gagawin niya pa rin ang gusto niya. Hayaan mo na yun te. Di bale, magpasalamat na lang tayo na naitaboy mo na siya sa buhay mo. Ayoko din na palagi nagpupunta si Martin dito sa atin. Baka kung ano na naman ang maisipan niyang gawin. Salamat ha, kay buti niyo sa akin. Tinuring niyo akong kapamilya. Ate, sinong may sabi sa'yo na libre ang ginawa ko? May bayad yun, no? Ano ka mo? Magkano naman, Aber? Hindi magkano, kundi ano. Ano naman? Yun adobo po ni Lola. Ayaw niya kasi kung pakuhanin kasi wala pa raw siyang kinikita dun. Kaya yun ang ililibre mo sa akin. Isang malaking tawa ang pinakawalan ng bibig ko dahil sa aking mga narinig. Sabi na nga ba kahit sa ganitong pagkakataon, maloko pa rin si Gary. Pero dahil niligtas niya ako kay Martin, sige kahit 3 order pa ng adobo ibibigay ko sa kanya. Nang mga sumunod na araw, napansin kong mailap sa akin si Martin sa tuwing napapadaan ako sa labas ng kalsada. Palagi siyang nakasiksik sa gilid ng tindahan. Tahimik lang at mukhang pinagmamasdan ng aking mga galaw. Wala naman akong kasing saya dahil sa wakas, hindi na niya ako ginugulo pa. Ganito pala ang pakiramdam ng walang asungot na palaging nakabuntot sa akin. Pero ang hindi ko alam, simula pa lang yun ang pagkakaroon ko ng takot na mabubuo pala sa ginawa kong pambabaliwala sa aking manliligaw. Nagtutupi ako ng mga sinampay ko ng hapong yun nang mapakunot ako ng aking noo. Kulang ang aking mga nilabhan. 3 sa aking mga panloob ay nawawala at napansin yun ni Aling Tinay. Jonah, iha, anong problema? Aling Tinay, nawawala po kasi ang mga panloob ko eh.
Ano? Baka napasok tayo ng magnanakaw. Hindi ko po alam kasi kaninang umaga kumpleto pa naman po ito eh. Wala naman po akong napansin na pumasok dito. Teka, tatanungin ko si Gary. Eh, wag na po Aling Tinay. Nakakahiya naman po. Tsaka wala rin pong alam si Gary kasi kauuwi lang niya galing sa eskwela, hindi ba? Buong araw siya doon kaya malamang hindi niya rin alam kung may pumasok ba dito maliban sa atin. Eh ako lang naman po ang tenant nyo. Eh, imposible din kasing mawala yun, iha. Alangan namang ako ang gumamit, hindi ba? Eh, Diyos ko, hindi ko naman tipo ang klase ng tela ng mga panloob mo. Aba, tignan mo nga itong mga natira. Parang halos wala nang matatakpan. Grabe naman ho kayo, Aling Tinay, oh. Lace panty po ang tawag dyan. Hayaan nyo na po yun. Baka lang din makita ko po sa loob mamaya. Mabuti pa nga, iha. O siya, kailangan ko pang asikasuhin ng karinderya, ha? Maiwan na muna kita rito. Wika ni Aling Tinay. Tuloy na iwan akong hinahanap pa rin ang mga panloob ko sa bakuran kung saan nakahilerang mga sinampay ko. Ang hirap lang kasi, walang makapagsabi sa akin kung nasa ng mga yon dahil nasa parting likod ng bahay na ako, kung saan walang gaanong napapadaan doon at walang nakakapansin kung may nagbabalak man na magnakaw sa parting yon. Sa kalilibot ko sa bakuran, napakunot ang noo ko nang makitang isang mahabang kawayan na parang sadyang ginamit panguha sa mga bunga ng mangga. May konting punit ng tela doon na hindi ko pinansin at basta na lang akong pumasok sa loob. Pilit na iwinaksi sa isipan ang tungkol sa mga nawawala kong gamit. Kinaumagahan, nag-aalmusal ako sa karinderya ni Aling Tinay nang lumapit sa aking kinaroroonan si Martin. Nakangising aso ang lalaki habang pinagmamasdan ng pagsubo ko kaya naman naiirita akong hinarap siya. Ano na naman ba ang problema mo? Ang bango mo naman, Jonah. Pwede ba ako sumabay ng pagkain sa'yo? Hindi, ayoko. Umalis ka na nga sa harapan ko. Nakahit-hit ka na naman yata eh. Sagutin mo na kasi ko nang hindi na kita kulitin pa. Gusto talaga kitang maging girlfriend eh. Martin, ilang beses ko na bang dapat sabihin sa'yo na ayokong makita ang pagmumukha mo? Tsaka bakit ba ang tigas ng ulo mo? Binasted na kita. Hanggang ngayon ba kukulitin mo pa rin ako? Paano ba yan? Hindi kita magawang layuan eh. Lalo na't nasamyo ko na ang bango mo. Mahihirapan na akong lubayan ka. Walang iya ka. Ikaw ang nagnakaw ng mga panloob ko, no? Ang galing mo. Nahulaan mo kagad kung sino ang nanguha nun. Sa bagay, malalaman mo rin naman sa katagalan. Madamot ka kasi kaya pinili kitang gantihan sa hindi mo inaasahang paraan. Oo nga pala, ginamit ko yung panungkit ng mangga para kunin ang mga panloob mo. Hoy Martin, binibwisit mo na naman ba ang girlfriend ko? Para kang tanga, Gary. Huwag nyo na nga akong niloloko. Alam ko naman na hindi mo syota ang babaeng to eh. Ginagawa nyo lang yun para itaboy ako. Gago ka ba? Kasasagot niya lang sa akin, hindi ba? Huwag kang ang hibang. Akala nyo ba umalis na ako kagad nung pinalayas nyo ako sa bahay ninyo? Narinig ko kayo, uy. Ginagago nyo lang ako para tigilan ko si Jonah. Oy, ano ngayon? Sa ayaw ko sa'yo eh. Huwag na ngang matigas ang ulo mo. Alam mo Martin, kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hinding-hindi kita papatulan. Naiintindihan mo ba? Wala akong pakialam sa mga taong gaya mo. Dinedemonyo mo lang ang utak ko eh. Teka, huwag ka na muna umalis. Lubayan mo na ako pwede? Baka kung ano pang magawa ko sa'yo eh. Bastos! Galit ko pang sambit sa kanya tsaka nagmamadaling niligpit ang aking pinagkainan. Hindi pa talaga ako tapos kumain pero dahil sa ginawa ni Martin, nawalan na ako ng gana. Padabog ko siyang iniwan at nagtatakbo na ako papasok ng bahay. Simula noon medyo natatakot na ako kay Martin. Hindi na ako makampante sa tuwing nakikita ko siya. Para kasi siyang stalker. Sisilip-silip sa kwarto ko. Alam niya kapag dumudungaw ako sa bintana at tinitignan siya. Hindi kasi ako mapakali kaya kailangan kong silipin kung ano ang ginagawa niya. Nagbabakas sakali ako na madiskubre kung may masama ba siyang binabalak sa akin. Madalas ko siyang mapansin na nakatambay sa tindahan sa tapat ng inuupahan kong kwarto. Mag-isa at wala namang ginagawa. Tuloy halos mapraning ako sa tuwing naglalakad ako sa kalsada ng nag-iisa. Pakiwari ko, may mga matang nakasunod sa akin saan man ako magpunta. Madalas akong balisa na napapansin naman ni Gary sa tuwing nakakauwi ako ng ligtas sa bahay. Ate, ayos ka lang ba?
Oo naman, Gary. Bakit mo na itanong? Yung mukha mo kasi, parang nakakita ng multo. Naku, wag mo kong alalahanin. Hindi lang ako mapakali kasi parang may sumusunod sa akin kanina eh. Nagmadali na nga lang ako maglakad para makarating kagad dito sa bahay eh. Mag-iingat ka talaga, ate. Alam mo bang may pag-aalaga-lang rapist dito sa lugar natin? May ilan na nga siyang nabibiktima eh. Ang masaklap pa, pinapatay niya mga ito. Gago ka talaga. Tinatakot mo ba ako? Hindi no, pinaalalahanan lang kita. Ayoko mapahama ka, ate. Naku, kung alam mo lang, kalunos-lunos ang sinapit ng huling biktima sa kamay ng killer rapist niya. Pagkatapos magpakasasa ng kriminal sa katawan ng biktima, dinurog pa niya ang ulo nito gamit lang ang bato. Mas lalo lang ako natakot sa sinabi ni Gary. Sa susunod na linggo pa naman, ililipat ako sa night shift. 6 to 6 pa naman ako sa opisina, kaya natatakot ako kapag aalis na ako ng ganung oras. Tuloy kinausap ko ang kapitbahay naming tricycle driver na siyang maghatid sundo sa akin sa oras ng trabaho at babayaran ko na lang siya sa tamang presyo. Isang araw, nainip na ako sa paghihintay sa maghahatid sa akin na tricycle driver dahil hindi pa rin siya dumarating. Nagtaka ako, usually maaga siya sa akin ng ilang minuto kaya napilitan akong mag-abang na lang ng ibang masasakyan sa kanto. Mabuti na lang may napara kagad ako. Saan po kayo, ma'am? Sa highway lang po, Manong. Solo na lang po ako ha, yung walang kasabay. Malilate na po kasi ko eh. Walang problema. Umusad na rin ang tricycle matapos ang pakikipagnegosasyon ko sa driver. Naging abala na ako sa cellphone ko kaya nagulat ako nang sa muli kong paglingon sa kalsada, nasa talahiban kami. Gulat na napatingin ako sa nagmamaneho. Manong, bakit dito po tayo dumaan? Lilibot pa po tayo ha? Iniiwas ko lang kayo sa traffic, ma'am. Alam ko pong rush hour ngayon, pero sa tagal ko na pong dumadaan dun sa may highway, wala naman pong malalang traffic eh. Babara lang saglit ang mga sasakyan sa kalsada pero luluwag din kagad. Balik na po tayo ron. Babayaran ko naman po tong tricycle kahit solo lang ako eh. Kaya kahit hindi na po kayo lumibot, sakto naman po ang bayad ko sa napag-usapan natin. Wag na. Hindi na rin naman kita iuwi sa inuupahan mong bahay eh. Ha? Martin? Jonah, na-miss mo ba ako? Gulat na napabaling ako ng tingin sa driver nang marinig ko ang pamilyar niyang boses. Nanlamig ako at nanginig sa takot. Si Martin. Nang makilala ko ang lalaki, wala sa wisyong denial ko ang numero ni Gary na kaagad namang sinagot ng binata sa kabilang linya. Hindi ko kinausap si Gary, bagkus pinarinig ko sa kanya ang usapan namin ni Martin sa pagbabakasakaling tatawag ang binatilyo ng pulis at matulungan niya ako sa kinasasadlakan ko ngayon. Hello, ate. Napatawag ka. May nakalimutan ka ba sa bahay? Pauwi pa lang kasi ako eh. Hello? Ate? Nariyan ka ba? Hayop ka talaga, Martin! Saan mo ba ako dadalhin? Huwag ka nang umangal, Jonah. Dadalhin kita saglit sa langit. Pagkatapos naman ito, ikaw na mismo maghahabol sa akin eh. Napakahayop mo talaga no? Nagawa mo pang magnakaw ng tricycle? Sinong kawawang driver na naman ang biniktima mo? Kasalanan mo to eh. Masyado kang maarte. Ikaw na nga nililigawan. Ayaw mo pa. Ano bang pakialam mo kung ayaw ko? Hindi naman talaga kita gusto eh. Tsaka ano, dito mo sa talahiban gagawin ng masama mong binabalak? Hayop ka? Pagkasabi ko noon ay naramdaman ko ng pinatay ni Gary ang cellphone. Malamang nagkukumahog na ngayon ang lalaki sa paghingi ng tulong. Kailangan ko lang libangin sa pakikipag-usap si Martin nang sa gayon mas tumagal pa ang paggawa niya ng masama sa akin. Nakahinto na ng mga sandaling yon ang tricycle sa talahiban. Kabisado ni Gary ang lugar na yon kaya mabilis niyang maituturo sa pulis kung nasan ako. Tanging dasal ko lang, sana naman bilisan nila. Hindi pa nakakababa sa may manibela si Martin kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Agaran akong bumaba ng tricycle at walang habas akong tumakbo. Nanlalaki ang mga mata ni Martin na hinahabol ako. Sa nakakasindak niyang boses, sinambit pa niya ang pangalan ko. Jonah! Akala mo ba matatakasan mo ko? Planado ko na ang gagawin kong to. Sa lugar na ito na kita ililibing. Pero syempre, pagkatapos ko nang gawin sa iyo ang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Hayop ka! Manyakis! Bastos!
Kahit tawagin mo pa akong demonyo, Jonah, ayos lang. Ang mahalaga, mailalabas ko sa iyo ang init ng katawan ko. Mamamatay muna ako bago mo magawa yun! Huwag ka na kasing manlaban. Hindi ka na rin naman makakatakas sa akin eh. Walang iya ka talaga, kaya ayaw kitang sagutin kasi hayop ka eh! Tama ka. Nagiging hayop ako sa mga taong mapili at mapagmataas na kagaya mo. Ano bang pakialam mo kung mamimili ako ng magiging jowa ko? Eh ako din naman ang mahihirapan kapag nakipagsyota ako sa mga irresponsabling gagong kagaya mo. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Martin nang marinig ang mga sinabi ko. Nagulat pa nga ako kasi dapat malayo na ako sa kanya, kaso lang naabutan niya ako. Gayon na lang ang pagsisigaw ko nang hablutin niya ang buhok ko matapos niya akong abutan. Dala ng matinding sakit, napasunod ako sa kanya tsaka hinawakan ko rin ang buhok ko. Pinipigilan ko siyang hilahin yun. Bitiwan mo ang buhok ko! Hayop ka! Huwag ka nang manlaban. Wala na din naman makakatulong sa'yo dito eh. Saglit lang tayo. Gusto kong personal na mahawakan ang balat mo. Sawa na ako sa panloob mo lang ang nadidiligan ko eh. Manyakis! Sana mapunta ka sa impyerno! Walang iya ka! Dali na, huwag ka nang magmatigas. Ano, gusto mo pa yatang isaksak ko to sa'yo eh. May kutsilyo ka? Ano ba sa tingin mo? Gagawa ako ng krimen na hindi ako handa? Bitiwan mo ko! Magpakamatay ka kung gusto mo! Huwag mo akong idadamay! Aray! Bakit mo ako sinipa? Nanlilisik ang mga mata na tinapunan ko siya ng tingin. Marahas ko namang sinipa ang hinaharap niya kaya sigurado kong durog na yun ngayon. Umatras ako habang iika-ika naman siyang humakbang. Wala na akong pakialam kung hindi man ako makapasok ngayon. Ang mahalaga, makalayo ako sa hayop na ito. Unti-unti akong nakaramdam ng takot nang makitang madilim na. Madalang na lang din ang mga dumaraang tao doon sa ganoong oras. Kung may mga bukas man na establishments, yun ay ang bar at ang convenience store na ilang metro pang layo mula sa kinaroroonan ko. Ang kailangan ko lang, makalayo ako sa talahiban. Mas delikado kasi ko dito. Mabuti na lang, may natatanaw akong bangketa at doon nagtago. Tiniis ko ang amoy ng imbornal at basurang nakakalat doon. Ang mahalaga makaligtas ako. Halos umiyak ako sa pagmamakaawa sa taong grasang naroon sa pakiusap na wag akong ituturo sa kung sino mang humahabol sa akin. Maya-maya pa, dumating si Martin. Nilapitan niya ang taong grasa. Hoy buwang, nasaan ang babaeng kausap mo kanina? Huwag mo na siya itago. Eto, bibigyan kita ng candy. Panginoon, sana naman po wag akong ituro ng taong grasa. Takot na ako. Hindi ko na kayang tumakbo. Piping dasal ko habang nakatingin kina Martin. Palingon-lingon ng taong grasa sa lalaki at sa paligid. Tinanggap niya ang iniabot nitong candy at maya-maya pa itinuro ang kinaroroonan ko. Tila tinakasan ako ng kaluluwa nang malademonyo na namang humalakhak si Martin at nilingon ang kinaroroonan ko. Lihim akong napamura. Hindi talaga maaasahan ang mga taong grasa kahit kailan. Wala akong choice kundi ang lumabas sa aking pinagtataguan at tumakbo. Kaso lang sa pagkakataong ito, naabutan na ako ni Martin. Akala mo yata matatakasan mo ako, ha? Hayop ka talaga, Martin! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Bitiwan mo ko! Pagbabayaran? Wala pa nga akong ginagawa sa'yo, Jonah. Kumalma ka lang. Titignan natin kung virgin ka pa ba. Walang iya ka! Lapastangan! Isang malakas na sampalang iginawad ko sa kanya na ikinadilim ng kanyang paningin. Sinuntok niya ako sa tiyan na ikinahabol ng aking paghinga. Hindi ako kagad nakapanlaban nang ihiga niya ako sa kalsada at doon na hiniklas ang suot kong blouse. Napasigaw ako ng pati ang suot kong palday na ililis niya. Sa isang iglap, nakikita na ni Martin ang aking kahubdan. Martin! Wag! Mabilis lang to, Jonah. Ikaw kasi, ang tapang-tapang mo. Wala ka namang binatbat sa akin. Ayoko sa'yo, hayop ka! Pagbabayaran mo ang kababuyan mo! Huwag ka nang umangal. Teka lang, pakagat naman sa labi mo.
Impit akong napatili nang dumantay na ang magaspang niyang kamay sa dibdib ko. Nang maibaling ko ang tingin sa baliw na taong grasang nasa gilid namin, gusto kong masuka nang makitang nagsasarili na siya. Unang pagkakataon na nakakita ko ng ganung eksena. Sobrang bastos at walang respeto. Sa bagay, ano ba naman ang aasahan ko sa isang baliw na taong grasa? Hindi ko nga lang alam kung dapat ko bang ipagpasalamat ang nangyari pagkatapos noon. Hindi kasi nakontento ang taong grasa sa pagsasarili at dumampot na ng may kalakihang bato. Pinukpok niya sa ulo si Martin na ikinatirik kagad ng mga mata ng lalaki. Kaagad siyang nawalan ng malay at bumagsak sa tabi ko kaya nabuhayan ako ng loob. Babango na sana ako nang ang taong grasa naman ang dumagan sa akin kaya gayon na lang ang pagsigaw ko. Sa labis na pagkadesperada, dinampot ko ang dugo ang bato na pinukpok niya kay Martin at siya namang pinalo ko noon sa ulo. Nangisay lang ang taong grasa at saka bumagsak din sa paanan ni Martin. Dito na ako nanginginig na umiyak at niyakap ang sarili. Muntik na akong mapahamak. Sa puntong yon, siya namang pagdating ni Gary kasama ang mga pulis. Mas lalong lumakas ang iyak ko nang natataranta niyang hinubad ang suot niyang jacket at binalot sa akin. Ate Jonah, ayos ka lang ba? Ano ba nangyari? Gary, muntik na akong mag-ahasa. Pasensya na kung natagalan ako. Kailangan ko pa kasi magtawag muna ng pulis. Nung dumating naman kami sa Talahiban, wala na kayo dun. Pero naiwan ang tricycle at mga gamit mo. Nakatakbo kasi ako dito. Kung bakit wala man lang napadaang tao dito kanina eh. Parang sinadya naman ang pagkakahabol sa akin ni Martin. Tahan na ate. Pinauwi na tayo ni Lola. Doon na lang po natin pag-usapan ang nangyari. Kanina pa siya nag-aalala sa'yo eh. Hindi ko talaga makakalimutan ang nangyari. Akala ko magtatagumpay na si Martin sa masama niyang binabalak. Hanggat nandito ko ate, hindi mangyayari yun. Halika na. Tahan na. Huwag mo nang iyakan ang mga taong yan. May paglalagyan sila. Hindi na nga ako nakapagsalita ng alalayan ako ni Gary. Bago kami umuwi, nagpunta muna kami sa presinto para magbigay ng statement. Dinampot ng mga pulis si Martin at kinuha naman ng mga social worker ang baliw na taong grasa sa bangketa. Napag-alaman kong ninakaw lang ni Martin ang ginamit niyang tricycle na sakto namang naroon din ang may-ari para ireklamo ang pagkakawala ng kanyang sasakyan. Nakulong si Martin at hindi pa alam ng tatay niyang pulis ang nangyari sa kanya dahil off-duty ang lalaki ng mga sandaling yun. Dasal ko, wag na talagang makalaya pa ang gagong si Martin. Nakaabang na sa amin si Aling Tinay pag-uwi. Bakas ng pag-aalala ang kanyang muka. Pagkalapit sa ginang, naunang nagpaalam si Gary nang marinig ang kanyang cellphone. Sinambit niya lang sa amin na tumatawag ang kanyang classmate at kailangan niyang sagutin dahil baka importante. Tumango naman kaming dalawa ni Aling Tinay. Jonah, iha, anong nangyari? Kumusta ka? Wala bang masakit sa'yo? Naitawag ni Gary ang nangyari. Mabuti at hindi ka sinaktan ng Martin na yon. Hindi naman po, Aling Tinay. Pumalpak po ang plano niya. Pero hindi ko pa rin po maiwasang matakot. Para siyang demonyo kanina habang hinahabol ako. Parang gusto niya akong lamunin. Tama na, iha. Huwag ka nang umiyak. Ang mabuti pa pumasok tayo. Halika, may pagkain pa sa karinderya. Yun ang ihapunan natin. Salamat po, Aling Tinay. Akala ko lang talaga mamamatay na ako. Buti na lang pinukpok siya ng taong grasa sa ulo niya. Nakakainis lang kasi muntikan na rin akong maghahasa ng pulubi na yun. Buti na lang nagawa ko pang manlaban at dumating na rin naman si Gary. Yan talagang isa sa mga kinatatakutan ko na sa panahon ngayon, ang mga masasamang loob. Hay nako, masahol pa sila sa aswang sa dami ng lahi nila. Akala ko pa naman matatakot sila sa mga tao tuwing umaga. Hindi ko akalaing wala na silang pinipiling oras nang bibiktima na. Abay maaga pa ang 1:00. Kilala niyo naman po ang gagong Martin na yun, hindi ba? Walang pinipiling oras. Sa bagay, tama ka naman. Hindi bale, ligtas ka na. Sa susunod mag-iingat ka na talaga ha. Huwag ka nang basta magtitiwala. Hindi naman po talaga ako dapat sasakay sa tricycle na yun eh. Kaso lang po hindi dumating ang kinontrata kong maghahatid sundo sa akin.
Ay oo, huli na siyang nagtungo rito. Ang sabi naflatan raw ang gulong ng tricycle niya kaya natagalan siyang ipaayos yun sa talyer. Aba may siraulo raw na bumutas ng gulong, tinadtad ng matalim na bagay eh. Sigurado po ako, si Martin po ang may gawa nun. Inamin nga niya sa akin na siya raw ang nagnakaw ng mga panloob ko eh. Diyos mio, mahalay din pala talaga ang taong yan. Ipakiusap mo kay Hepe na wag nang pakakawalan ng lalaking yon. Baka siya ang sinasabi ng apo ko na gumagalang rapist dito sa barangay natin. Dahil sa aking mga nalaman, mas lalo akong natakot kay Martin. Kung nagawa niya ang bagay na nagbigay ng kasindak-sindak na karanasan sa akin kanina, malamang kaya din niyang gumawa ng mas higit pa ron. Kaya kailangan ko talagang mag-ingat at maging alerto. Mula ng araw na yun, maaga nang dumarating ang sundong maghahatid sa akin sa trabaho. Hindi na pumapalya yung kapitbahay namin dahil binibigyan ko na siya ng pang-maintenance ng kanyang tricycle. Hindi na rin ako ginulupa ni Martin dahil balita ko, hindi na kinonsinti ni Hepe ang pakiusap ng tatay nito na ilabas siya sa presinto. Matibay kasi ang ebidensya ko laban kay Martin, lalo na't nagawa pang i-record ni Gary nang tumawag ako sa kanya ang pakikipag-usap ko kay Martin. Kahit papano naging payapa ang loob ko. Nagagawa ko ng kumilos nang hindi kailangan bantayan ng likod ko. Tsaka lang ako nakapag-focus sa ibang alalahanin. Dito ko naman natuklasan ang mga bagay na hindi ko akalaing tataglayin pala ni Aling Tinay. Nagising ako isang gabi dahil sa alinsangan ng panahon. Day off ko naman kaya pwede pa akong bumalik sa pagtulog. Bumangon ako para maghanap ng karton na gagawin kong pamaypay nang mapansin kong amoy insenso sa labas ng aking kwarto. Sa takot na baka kung ano na yon, lumabas ako. Namataan ko si Aling Tinay na nakaluhod at may hawak na pausok. Mukhang doon nang gagaling ang amoy ng insenso. Anong ginagawa ni Aling Tinay? Bakit siya nagpapausok? Hindi naman siya pare. Bakit nagdarasal siya sa mga lengguaheng hindi ko maintindihan? Napasiksik ako sa may pinto nang marinig ang papalapit na boses ni Gary. Mukhang masayang lalaki dahil bakas ang pananabik sa boses nito nang magsalita at kausapin ang kanyang lola. Lola, naayos ko na po. Bukas ng gabi, darating na ang inaasahan nating bisita. Talaga ba, apo? Abay mabuti naman kung ganon. Magagawa na natin ang mga kailangan para naman lumuwag na ang buhay natin. Ang kwarto niya, naihanda na po ba? Oo, iho. Naihanda ko na. Huwag kang mag-alala. At kahit sa umaga, hindi siya maaabala. Salamat naman po kung ganun. Mas lalong nangunot ang aking noo sa mga narinig. May paparating na bisita sina Aling Tinay? Sa bagay, may kalakihan naman ang bahay nila at alam kong may 3 bakanting kwarto pa sila bukod sa ginagamit ko at nilang maglola. Pero sino kaya ang inaasahan nila? Kung sino man siya, sana makasundo ko rin at makakaanak lang siya ni Aling Tinay. Nakakahiya naman kasi na ako na nga ang nangungupahan, ako pang pakikisamahan. Hindi ko na rin sila ginambala pa at baka ang pagpapausok na yun ay para lang itaboy ang mga lamok na kung minsan dumadagsa kapag natutulog na kami. Kinaumagahan, binati ko si Gary. Halata sa kanyang pagkapuyat pero lumawak pa rin ang ngiti niya sa akin. Magandang umaga, Gary. Mas maganda ka pa sa umaga, ate. Hay nako, nambola ka na naman. Masaya lang ako, ate, na wala nang gumagambala sa'yo. Ang sweet mo naman. Salamat ha. Ikaw, ilang beses mo na ako nililigtas mula kay Martin. Ang laki na ng utang ko sa'yo. Wala yun, ate. Basta kapag may favor ako sa'yo, hindi mo ako tatanggihan, ha? Oo naman. Kahit ano pa yan, gagawin ko rin para sa'yo. Pangako? Ang kulit mo din no? Tumawa lang si Gary at bumanat na naman ang kanyang nakagawi ang biro sa akin. Magaan po ang loob ko sa kanya, Miss Winnie. Tila ba siya ang katuparan ng pagnanais kong magkaroon ng kapatid. Hindi ko na rin nagawang itanong sa kanila kung sino ang kanilang bisita. Naging abala na kasi ko ng mga sumunod na araw. Ang alam ko lang, nagising ulit ako isang umaga na nagambala sa ungulan na nasa hindi ko matiyak na silid sa loob ng bahay. Bumangon kasi ko at inisa-isa ang mga alam kong bakanting kwarto. Pero wala akong nakitang tao.
Parang wala namang bisita sina Aling Tinay. Si Gary din parang wala lang. Pero sigurado ko nasa loob ng bahay ang mga ungol. Hindi ko maiwasang mag-isip ng marumi. Baka nagdala ng babae si Gary at tinatago lang niya sa lola niya. O baka naman may ginagawang milagro. Sumakit talaga ang ulo ko sa kaiisip kung sino ang misteryosong bisita ng maglola. Kulang ako sa tulog dahil nag-shift na ako sa panggabi. Ina-adjust pa ng katawan ko ang oras para kahit papaano hindi ako manghina. Bumabawi ako ng pag-idlip sa umaga kahit hindi ako sanay. Pero yung ungol, hindi talaga mawala sa isip ko Kung ano man yun, hindi ko na dapat pang ipagpabukas. Nagdesisyon akong kausapin si Aling Tinay. Aling Tinay, sino po ba yung bisita nyo? Naririnig ko kasi siya dito sa loob ng bahay Hindi ko naman po alam kung saan banda ang kwarto niya. Kung hindi nyo po mamasamain, may iba pa po ba kayong kwarto bukod sa pinapaupahan nyo? Ah, iha, baka naman guni-guni mo lang yon. Aba, sino naman ang magrerenta ng mga kwarto namin? Matumal tayo sa tenants ngayon. Karamihan sa taga-probinsya, mas pinipili yung buong bahay na rerentahan kesa sa kwarto lang. Pero may naririnig po kasi ko Gusto ko lang makasiguro. Siyempre naman po mas magandang i-welcome ang mga bagong tenants para kahit papano, ma-feel at home naman po sila. Wala tayong bagong tenants, iha. Ikaw lang ang nag-iisang umuupa sa kwarto dito sa bahay. Tsaka kilala mo naman si Gary. Hindi maingay na bata yon. Kapag nasa kwarto niya, abala siya sa pag-aaral. Ano ba kasi ang narinig mo? Ungol po Hindi ko po alam kung tunog yun ng nasasaktan o tunog yun ng may binebembang. Alam nyo na. Pasensya na po kayo sa sinabi ko ha. Hindi lang po kasi ako makatulog Ah, ganun ba? Nako iha, pasensya ka na. Hindi tao ang naririnig mo. Yung bagong panganak na pusa ko. Pinuwesto ko siya sa likod bahay kasi alam ko kapag sa kusina ako nilagay, magnanakaw lang ng ulam yung nanay na pusa. Pusa lang po? Sigurado po ba kayo? Oo naman. Diyos ko, akala ko naman kung anong ungol yung sinasabi mo Hindi bale, ililipat ko na lang siya sa ibang lugar para hindi ka na maabala sa pagtulog. Ayos lang ba? Sige po, kayo na po ang bahala. Pasensya na rin po kayo kung kailangan kong sabihin sa inyo yung reklamo ko ha. Nako iha, wag mong alalahanin yun. Natutuwa nga ako na sinabi mo Nang sa gayon magawan ko ng paraan para maging komportable ka habang nananatili sa amin. Nginitian ko si Aling Tinay at nagpasalamat. Maya-maya pa, nagpasya na akong umakyat muli sa taas at nagpahinga. Nakahiga ako sa kama pero hindi ako makatulog. Inisip ko ang mga pinag-usapan namin ni Aling Tinay. Hindi ako naniniwala na pusa ang dahilan ng ingay na yon. Tao talaga kasi ang narinig ko Kinagabihan ay naghanda na naman ako para pumasok sa trabaho. Magalang akong nagpaalam kay Aling Tinay na ginantihan naman niya ako ng mainit na kaway. Sakay na ako ng tricycle na kinontrata ko nang mapadaan kami sa tindahan ng mga kandila sa kalapit na simbahan. Isang pamilyar na bulto ang nakita kong lumabas doon at may bitbit na isang supot na itim na kandila. Si Gary. Nagtataka man, hindi ko na siya nagawang tawagin pa. Malapit na kasi kung bumaba nun At saka wala na rin akong ekstrang oras para magtagal pa sa labas. Ano kaya ang gagawin ni Gary sa mga kandila? Tsaka bakit itim? Sa pagkakaalam ko, mga mambabarang lang ang gumagamit ng mga yun. Naging abala na rin ako sa trabaho pagdating ko sa building. Hindi ko na namalayan ang pagtakbo ng oras hanggang sa tuluyan ng magliwanag. Iinat-inat ako na tumayo sabay dampot sa aking bag. Sinulyapan ko ang suot kong relo. Eksaktong 6:00 na ng umaga. Oras na para umuwi. Walang tao sa bahay nang dumating ako. Sarado ang karinderya. Mukhang hindi nagluto si Aling Tinay. Hindi na ako nagtaka. Minsan kasi umaalis talaga ang ginang pero bumabalik naman kinahapunan. Papasok na lang ako sa aking kwarto nang marinig ang bulungan sa hindi ko matiyak kung saang parte ng bahay. Boses ni Gary at Aling Tinay. May sumasabay na ungol at pagmamakaawa sa kanila. Isang pamilyar pero hindi ko tiyak kung kaninong boses. Dahil dito, pinili kong makinig. Ang lakas din naman ng loob mong magmakaawa, no? Pagkatapos ng ginawa mo sa kanya, may gana ka pang makiusap.
Tama! Ang dapat na ginagawa sa malilibog na lalaking katulad mo, pinuputulan ng hinaharap! Wag! Pakiusap! Hindi na ako uulit! Huwag niyo lang ako sasaktan! Hindi ko naman siya ginustong gawa ng masama eh! Nainsulto lang ako sa pambabaliwala niya! Kay bait niyang babae tapos aabusuhin mo lang. Tarantado ka rin ano? Hindi ka namin mapapatawad. Mga hayop kayo! Ikinulong niyo ako rito! Hindi niyo na sana ako pinyansahan sa presinto! Hinahanap na ako ng tatay ko! Wala akong pakialam. Hindi lahat ng tao pwede mong apihin at takutin. Gago ka! Sige na, Apo. Ako na ang bahala rito. Pumasok ka na sa eskwela. Sige Paula, mag-iingat po kayo. Hindi uubra sa akin ang lalaking ito. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Malinaw na may kasama kaming iba sa bahay na itinatago sa akin nila Gary at Aling Tinay. Lalaki. Pero sino? Tsaka bakit sa tono ng pananalita nila parang ang laki ng galit nila sa kanilang bisita? Ang ikinairita ko pa, saang parte ng bahay ba sila naroon? Naririnig ko ang boses nila pero hindi ko naman sila mahanap. Nagulat na lang ako nang basta na lang lumabas mula sa kusina si Gary. Gary? Saan ka galing? Nandiyan ka na pala ate. Kanina ka pa ba riyan? Kadarating ko lang eh. May narinig kasi kong ingay eh. Kaya sinubukan ko sanang tignan kaso ikaw lang pala. Sino bang kasama mo? May kausap ka eh, narinig ko. Si Aling Tinay, nasaan? Ako lang naman mag-isa dito ate ah. Ikaw nananaginip ka yata eh. Wala si Lola, umalis. May pinuntahang kaibigan. Mamayang tanghali, uuwi din yun. Pero Gary, may narinig talaga akong ingay eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Ate, guni-guni mo lang yun. Ang mabuti pa, mag-almusal ka muna bago ka matulog. Para naman hindi kung ano-ano iniisip mo. Pati ako natatakot sa'yo eh. Siya nga pala, nakita kita kahapon sa may simbahan ah. Ang dami mong binili sa tindahan ng kandila. Anong gagawin mo sa mga yun? Kahapon? Sigurado ka ate? Tatawagin nga sana kita eh, kaso late na ako eh. Yung mga nakita mong kandila, pinapabili lang sa akin ni Lola. Ihahanda lang kung sakaling mag-brownout. Saka huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pati ako natatakot sa'yo eh. Naramdaman kong inililihis ni Gary ang usapan. Pilit pa niyang pinasasaya ang aura niya kahit alam ko naman sa reaksyon ng mukha niya na nananggaling siya sa pagkagalit. Bigla ding umusbong ang pagdududa ko sa maglola. Lalo na't alam ko naman na nariyan lang si Aling Tinay pero itinatanggi pa siya ni Gary. Bakit? Anong dahilan? Inalala ko ang mga unang araw ko sa bahay nila. Kung kukwentahin ko, mag-aanim na buwan pa lang ako rito. Kailan lang naman nang matanggap ako sa trabaho. Hindi ko na rin masusing pinili ang tirahan ko kasi ang habol ko lang naman talaga ay mabait na landlady at malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Ayoko namang matulog sa quarters na paggamit sa amin ng kumpanya dahil balita ko may multo raw na nagpapakita doon. Sa dami ng mga iniisip ko, pinili ko na munang ikampante ang kalooban ko at natulog. Nagising ako bandang tanghali at mabagal na bumangon. Parang mabibiyak ang ulo ko noon sa sakit, pero tiniis ko na lang para makakain ng pananghalian. Nararamdaman ko na kasi ang pagkalam ng sikmura ko eh. Nagpunta ako sa baba, diretso sa karinderya at naabutan si Aling Tinay na nagdi-display na ng ilang lutong ulam. Oh, nariyan ka na pala, iha. Halika na, may luto na akong ulam. Pasensya ka na ha, wala ako kanina dito sa bahay. Umalis ako eh. Nagpang-abot ba naman kayo ng apo ko? Opo, Aling Tinay. Sa katunayan, si Gary po ang nagsabi sa akin na wala nga kayo dito sa bahay. Mabuti naman kung ganon. Saan po pala kayo nagpunta? May dinalaw lang akong kaibigan. Alam mo na, kapag matanda na, madalas nang maburyong sa bahay. Sa bagay, tama lang naman po na mamasyal din kayo paminsan-minsan. Sige na, kain na. Hindi na lamang ako nagsalita pa pero hindi ko talaga makakalimutan ang kakaibang mga nangyari sa bahay ng araw na yon. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo para mag-imbestiga dahil abala ko sa trabaho. Hanggang sa isang araw, nakasalubong ko ang tatay ni Martin. Sabi niya dahil daw sa akin umalis ang anak niya nang walang paalam. Nang makalaya ang binata sa kulungan, hindi na nagpakita pa si Martin sa kanya.
Naguguluhan naman ako sa mga paratang niya. Wala kasi talaga akong kinalaman sa mga nangyari. Matagal na akong walang koneksyon kay Martin. Simula pa nung ikulong siya sa tangkang panggagahasa sa akin. Ni hindi ko nga alam na nakalaya na palang hayop na yun eh. Dahil doon, napilitan akong magpunta sa presinto at kinausap ang hepe. Ayon sa kanya, may nagpiyansa raw kay Martin at ilang araw nang nakauwi. Nang tanungin ko naman kung sino ang tumulong sa kanya, iling lang ang sinagot ng hepe. Hindi raw niya pwedeng sabihin sa akin. Wala akong nagawa kundi ang umuwi na lamang. Hindi mapakaling kinuwento ko kay Aling Tinay ang mga nadiskubre ko nang makarating ako sa bahay. Aling Tinay, may ibabalita po ako sa inyo. Iha, bakit ka natataranta? Ano bang sasabihin mo? Kumalma ka nga muna. Kinakabahan ako sa'yo eh. Saan ka ba galing at lukot na lukot yung mukha mo? Alam niyo po bang nakalaya na pala si Martin? Hindi ko man lang alam. Talaga ba? Sino naman ang nagsabi sa'yo, Iha? Ang tatay po ni Martin. Tapos, kinumpirma rin ni Hepe na totoo ang natanggap kong balita. Nang magpunta kasi ako sa kulungan, wala na po ang hayop na si Martin doon eh. Ako pang sinisi ng tatay niya. Sabi po ng matanda, kasalanan ko raw kung bakit hindi na umuwi ang anak niya. Bakit naman naging kasalanan mo? Ang anak niya ang gumawa ng katarantaduhan. Kung sana dinisiplina niya ang anak niya, hindi na tayo magkakagulo ng ganito. Bakit? Ikaw bang lumapit sa lalaking yon? Ikaw bang lumante? Nako, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon ng lalaking yon. Wala po kasi akong maisagot sa kanya, Aling Tinay eh. Kung alam ko lang na nakapagpiyansa na pala ang hayop na yon, di sana nagreklamo na ako. Wag mo na kasing pasakitin pa ang ulo mo sa lalaking yon. Karma na ang maniningil sa kanya. Malay natin sa pagkawala niya ngayon, parte na ng parusa dahil sa ginawa niya sa'yo. Lihim na naitaas ko ang aking kilay sa mga sinabi ni Aling Tinay. Parang may laman ang narinig kong pahayag niya. Muli na namang sumagi sa aking isipan ang tungkol sa naririnig kong kung anong ingay sa tuwing matutulog ako sa umaga. Ang mga ungol, ang pagdarasal ni Aling Tinay, mga lingwaheng hindi ko maintindihan kung anong klase. Mga katagang nagpapasakit sa aking ulo sa tuwing pilit kong iniintindi. Nakapagpasya tuloy ako, kailangan ko silang matyagan. Kinabahan kasi ko habang inaalala ang boses ng kung sinong taong kausap nila. Kaboses ni Martin. Medyo paus na nga eh. Nagpaalam muna ako sa kanila na papasok na ako sa aking kwarto. Mauna na po ako sa inyo ha, Aling Tinay. Wala naman po akong pasok bukas eh, para makabawi po ako sa pagtulog. Sige, Iha. At ako naman ay magliligpit na ng mga gamit sa karinderya. Bala ko ring matulog ng maaga eh. Good night, ate. Matulog ka na mahimbing ha. Sana mapanaginipan mo ako. Hayan ka na naman. Kung ano na naman ang mga pinagsasasabi mo dyan. Ate, baka lang naman makalusot. Crush pa rin kita, no? Ay, ewan ko sa'yo. Ang harot mo ay ang bata-bata mo pa ha. Naku, mamaya niyan may mabuntis ka sa school nyo, lagot ka sa lola mo. Loyal ako sa'yo, ate. Sabihin mo lang na hinihintay mo ko. Talagang bibilisan ko ang pagbibinata para sa'yo. Ang ganda-ganda ko ba talaga, ha? Sobra, ate. Kaya nakahanda akong isakripisyo ang lahat para sa'yo. Hindi ako nakapagsalita sa kanyang tinuran. Ang alam ko lang, may nais ipahiwatig sa akin ng binata na hindi ko kagad naiintindihan. Ipinagpatuloy ko na nga lang ang balak kong pagmamatsyag sa kanila. Dahil sa kusina ko naman nakita si Gary na lumabas, ay sa ilalim ng mesa ako nagtago pagkatapos maghapunan. Hindi nila ako makikita kagad dahil mahaba ang mantel na tumatabing sa mesa. Bandang 8:00 ng gabi nang makita kong pumasok ang maglola sa kusina. Diretso sa dingding na ngayon ko lang nalamang pintuan pala, papunta sa isang nakatagong silid. Tama nga ang hinala ko, may tinatago sa akin sina Aling Tinay at Gary. Ano na, Gary, apo? Nakita mo na bang pumasok si Jonah sa kwarto niya? Nagpaalam sa akin kanina yon na mauuna ng matulog eh. Sigurado po akong pumasok na si Jonah, Lola. Kung ganon, halika na. Nang makausap naman natin muli si Martin. Nananabik na akong makita ang ating laruan, iho. Opo, Lola. Papasok na po tayo. Kumpirmadong may binibisita sa lugar na yon ng maglola, Miss Winnie. Kaya naman hinintay kong makapasok na muna silang dalawa para ako naman ang pupuslit sa lugar na yon.
Kinakabahan ako sa ginagawa nila. Hindi lang basta bisita ang nasa loob ng kwarto. Malinaw na mukhang partiyo ng kalokohang ginagawa nila Aling Tinay dahil nang pumasok ang dalawa sa kwarto ay may napansin akong hawak na supot na kandila. Nang mawala sila sa aking paningin, ako naman ang pumasok sa nasabing silid. May hagdanan pala doon pababa sa isang basement. Kinakabahan man, pilit kong nilakasan ang aking loob. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang kanilang sikreto. Nang tumambad sa akin ang isang kama, natutup ko na kagad ang bibig ko. Malayo pa lang pero nalalanghap ko na ang masangsang na amoy ng nana na pinaghalong dugo. Mabaho na parang nabubulok at halos masuka ko sa tuwing pinipilit kong sumagap ng hangin. Nakita ko ang maglola. Naupo sa dalawang nakahandang monoblock chair, nakaharap naman ang lalaking nasa kama. Si Martin. Parang awa nyo na, Gary! Pakawalan nyo na ako! Hindi ko na talaga kaya! Mamamatay ako dito! Bakit naman namin gagawin yun? Nandito ka na nga, hindi ba? Huwag mo nang aksayin na makita pa ang labas dahil kahit kailan, hindi ka na makakaalis sa lugar na to. Hinahanap na ako ng tatay ko. Hindi ko naman sasabihin sa kanya ang ginawa nyo sa akin eh. Sige na, maawa ka na! Kung hindi mo sana pinakialaman ng babaeng mahal ko, di sana malaya ka pang gumagala-gala sa labas ngayon. Ilang beses na ba kitang binalaang ungas ka? Ayaw mo makinig sa akin eh. Talagang matigas ang ulo mo at ang tingin mo sa akin, lampang walang pakinabang. O di napaya ka ngayon. Sa'yo na si Jonah. Tutal hindi naman niya ako gusto eh. Hayaan mo na ako pakiusap. Gusto ko pang mabuhay. Martin, wag mo nang pagsisihan ng mga bagay na matagal mo nang ginawa. Hindi naman mangyayari yon kung hindi mo kagustuhan eh. Tsaka sa dami ng babae dito sa barangay natin, ang gusto pa talaga ni Gary ang pinakialaman mo. Alam mo bang siya ang magiging asawa ng apo ko? Walang pwedeng kumanti sa magiging asawa ng mambabarang. Gulat at takot ang aking naramdaman nang marinig ang mga sinabi nila Aling Tinay at Gary. Mga mambabarang sila. Yun ang pagkakaintindi ko. At gusto ko ng apo niya. Kaya nila nagawang ikulong dito si Martin. Nanginginig na umatras ako at mabilisang umalis sa silid na yon. Hindi ko kayang tagalan ang nakita kong anyo ni Martin. Namamaga ang nalalanta at naaagnas niyang magkabilang hita. Inuuod at may namumuunang nana. Maputla at halos hindi na siya makagalaw. Namayat ng husto at nangangalumata. Kahit pinagtangkaan ako ni Martin, ni sa hinagap hindi ko inaasahang mangyayari ito sa kanya. Takot ako sa binata, pero hindi ko itatanggi. Mas natakot ako kina Gary at Aling Tinay. May katauhan silang tinatago mula sa akin. Yon ang hindi ko kayang tagalan. Umalis ako at nagmamadaling nilayuan ang silid na yon. Kaso lang, may nasagi ako na lumikha ng ingay sa aking kinaroroonan. Kasabay ng malakas na pagsasalita ni Aling Tinay sa mabagsik na boses. Tuloy kaagad akong nagtago sa naglalakihang kahon. Naramdaman ko ang paglapit ng dalawa doon. Todo panalangin ako na sana hindi nila ako makita. Hinihingal naman na hinanap ako ng maglola. Ano yon? Baka daga lang, Lola. Hindi, may narinig akong paghinga ng isang babae. Hindi naman siguro si Jonah ang pumasok dito. Hindi niya po alam na may kwarto dito, Lola. Alam mo na ayaw ko sa mga usisera. Kahit mahal mo pa si Jonah, kahit siya pa ang gusto mong mapangasawa, hindi siya makakalusot sa parusa ko. Oras na malaman kong natuntun niya ang kinaroroonan ni Martin. Tumalikod na si Aling Tinay pagkatapos niyang sabihin yon. Yumuko naman si Gary, para bang hindi siya natutuwa sa mga nangyayari. Gayunpaman, umalis siya at bumalik sa kinaroroonan ni Martin. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, pero naririnig kong umuungol ang lalaki na para bang pinarurusahan. Nanginginig na nagkulong ako sa aking kwarto. Nandidiri ako ng sobra, lalo na't hindi ko naman inakalang sa kulob at paikot-ikot na hangin na silid na yon ay hinihigop bugalang nila ang mabaho at malansang hangin para makahinga. Maya-maya pa, napatalon ako sa gulat nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Kabadong binuksan ko ito at tumambad sa akin ang mukha ni Gary na abot hanggang tenga ang ngiti.
Pinilit kong baguhin ang aking reaksyon. Si Gary naman, mula sa makulit at maingay na aura, naging seryoso at mapanganib. Kagaya ng itsura niya kaninang pumasok sila ni Aling Tinay sa loob ng kwartong yun sa basement. Gary, anong kailangan mo? Hindi ka pa pala natutulog, ate. Bakit pawisan ka? Saan ka nang galing? Anong klaseng tanong yan? Di malamang nandito lang ako sa loob. Bakit ba? Anong nakita mo? Gary, linawin mo nga yung sinasabi mo. Ano sabi ang nakita mo? Nakita saan? Naaamoy kong nagsisinungaling ka, Jonah. Nang marinig ang seryoso at mababang tono ni Gary, hindi ko na maiwasan ang pagkakabasag ng aking boses. Hindi na niya ako tinawag na ate. Nanginginig na naluha ako at hinarap na si Gary. Tutal naman alam na niyang nagsisinungaling ako, bakit kailangan ko pang panindigan? Bakit niyo ikinulong si Martin sa kwartong yon, Gary? Ang tagal kong iniisip kung paano siya nakalabas ng kulungan, kung sino ang nagpiyansa sa kanya, pero kayo palang maglola? Bakit? Anong motibo niyo? Alam mo naman kung anong ginagawa sa'yo ng tarantadong lalaking yun, hindi ba? Sabihin mo nga sa akin, Gary. Ano ba kayo ng lola mo? Anong klaseng mga nilalang kayo? Hindi kami basta mga walang kwentang tao lang, Jonah. Mambabarang kami. Hindi ko man lang napansin nung una. Wala man lang akong nahahalata sa inyo. Bakit niyo nagawa sa akin to? Simula nang dumating ka sa bahay namin, ginusto na kita, Jonah. Ilang beses ako nagparinig sa'yo pero hindi mo ako sineryoso. Ginawa mo lang akong katatawanan. Katatawanan? Alam mong kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Nanlisik ang mga mata ni Gary nang marinig ang sinabi ko sa kanya. Alam kong hindi niya nagustuhan ang pinakawalan kong kataga. Napaatras ako nang humakbang siya paglapit sa akin. Mabalasik ang kanyang muka. Nagbabanta ng panganib oras na makalapit siya sa akin. Napaiyak na lang ako nang hilahin niya ang braso ko tsaka ako kinaladkad pabalik sa kwartong nilabasan ko kanina. Gary, pakiusap, bitiwan mo ko! Hindi. Malaki ang kasalanan mo. Natuklasan mo ang mga bagay na pinakatatago namin. Anong gagawin mo sa akin? Sayang, Jonah. Gusto pa naman sana kitang maging asawa. Pero dahil sa pagiging usisera mo, igagaya na lang kita kay Martin. Ipapabarang kita kay Lola. Wag! Maawa ka! Kahit ano pa ang natuklasan ko tungkol sa inyo, hindi ko ipagsasabi! Sinungaling. Huwag ka nang manlaban pa. Papatayin ka na namin! Nagsisisigaw ako nang sapilitan niya akong igapos sa paanan ni Martin. Mangiyak-ngiyak naman ang lalaki nang makita niya ako. Hindi siya makapaniwala na pati ako ay malalagay sa ganoong sitwasyon. Iniwan kami ni Gary habang si Aling Tinay naman dismayadong iiling-iling na sumunod sa kanyang apo. Akala ko, kasabwat ka nila na ikaw ang nagpakulong sa akin sa kwartong ito. Mukha ba akong kriminal, Martin? Nagtaka rin ako sa biglaan mong pagkawala sa kulungan. Nalaman ko na lang mula sa tatay mo na may nagpiyansa daw sa'yo. Hindi ko naman alam kung sino. Tapos sumabay pa ang maglola na parang may ginagawang kakaiba tuwing gabi. At naririnig ko ang pag-uusap nila kasabay ng pag-ungol mo. Sinubukan ko silang sundan, kaya nadiskubre ko ang tungkol sa'yo. Sabi nila, tutulungan daw nila ako makalabas ng kulungan basta titigilan na kita. Kaso lang, niloko nila ako. Hindi na ako nakauwi sa bahay nang pakainin nila ako sa karinderya. Huli na lang mapagtanto ko na may halo pala yung pampatulog. Nang magising ako, nandito na ako sa kwartong to. Grabe ang ginawa nila sa'yo. Kalunos-lunos. Mas matindi pa sila sa'yo. Kaya nga galit na galit ako sa'yo eh. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong dito. Gago ka pala eh. Ikaw tong bastos na lalaking muntik na akong gahasain. Sa akala mo ba pinatawad na kita sa ginawa mo? Ginawa ko lang yun dahil naaartihan ako sa'yo. Akala mo maganda ka. Ikaw na nga nililigawan. May gana ka pang mambasted. Tarantado ka eh. Ayoko nga sa'yo eh. Nagmamatigas ka pa. Tapos ngayon ako pang sisisihin mo? Kung feeling maganda ako, dapat sana pinaasa na kita. Napayuko ako nang makitang nahihirapan ang kanyang paggalaw. Hindi ko maiwasang ngumiwi nang makitang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Isa pa, walang karapatan ng maglola na iganti ako kay Martin. Sa akin may kasalanan ng lalaking ito. Kaya ako ang dapat na magdesisyon ng parusang ibibigay ko sa kanya.
Sa sitwasyon niya ngayon, dapat lang sa kanya ay mabulok. Hindi ba masakit yung paa mo? Ang yabang mo pa rin kasi kahit hindi ka na nga makatayo. Masakit, sobra. Kaya nga itong tatandaan mo, Jonah. Oras na makawala ako dito, uunahin kita. At isusunod ko ang hayop na Gary at Aling Tinay na yon. Inis akong pumiksi at tinalikuran si Martin. Wala talagang respeto ang lalaking ito kahit kailan. Ginawa ko ang lahat para matanggal ang pagkakatali sa akin ni Gary. Mabuti na lang, lumuwag ng paunti-unti ang tali hanggang sa tuluyan na nga itong matanggal. Teka, paano naman ako, Jonah? Tulungan mo ako dito. Alalayan mo ako. Ano ka, siniswerte? Ha, hindi pa ako nababaliw para tulungan ka, no? Hahayaan kitang mabulok dito. Total deserve mo yan. Magdusa ka dahil binastos mo ko. Walang iya ka. Talagang makakatingin ka sa akin kapag nakawala ako rito. Sorry ka na lang, Martin. Ang mga taong kagaya mo dapat nga sinusunog na sa impyerno. Gigil kong wika sa kanya tsaka siya iniwan. Dahil nga ayaw kong mabuking niya ang ginawa ko, kumuha ko ng kapirasong tela mula sa mga nakatambay na gamit at ibinusal sa bibig niya. Kahit papaano kampante akong kikilos nang hindi nila naririnig dahil hindi na makakagawa pa ng ingay si Martin. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan, palabas ng kwarto. Wala sa kusina ang maglola, kaya naghanap ako ng pamalo na pwede kong gamitin laban sa kanila. Oo, at ginapos nila ako sa basement, pero hindi naman ako kriminal para gantihan sila sa madugong paraan. Naulinigan ko ang boses nila sa sala na tila nagdarasal at umuusal na naman ng mga banyagang lengguwahe. Lola, patawarin na po natin si Jonah. Alam ko naman na hindi siya masamang tao eh. Huwag na natin siyang igaya kay Martin. Pakiusap. Iho, naaawa din naman ako sa kanya eh. Pero ang inaalala ko, ang magiging resulta kapag ipinagsabi niya sa ibang lihim natin. Matagal na tayong naninirahan dito. Simula nang umalis tayo sa bayan na talagang pinagmulan natin. Ayoko naman na kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa kakayahan natin, muli na naman tayong mapaalis. O ang mas masaklap pa, baka magawa pa nila tayong saktan. Alam ko naman po yun. Ginawa lang kasi natin to dahil galit ako sa ginawa ni Martin sa kanya. Dahil sa aking mga narinig, nakakita ako ng katiting na pag-asa. Hindi naman pala talaga masasama sina Aling Tinay at Gary. Dahil kung masahol pa man sila sa hayop, di sana ay matagal na nilang pinatay si Martin. At sana pinatay na rin nila ako nang matuklasan ko ang tungkol sa lihim nila. Pero hindi hindi nila ako pinatay. Kaya naman nagpasya akong lapitan sila na labis nilang ikinagulat. Aling Tinay, pinagkatiwalaan niyo naman po ako eh. Pangako, hindi ko po ipagsasabi kahit kanino ang mga nalaman ko. Paano ka nakawala sa pagkakatali mo? Nagpapasalamat ako sa ginawa niyong pagtatanggol sa akin mula kay Martin. Maniwala kayo, natutuwa po ako sa ginawa ninyo. Pero ayokong ilantad niyo ang sarili niyo o kahit ang kakayahan niyo para lang sa akin. Ayoko pong mapahamak kayo, Aling Tinay. Pamilya na ang turing ko sa inyo. Ikaw, Gary, alam kong nagtapat ka sa akin. Pero kapatid lang talaga ang turing ko sa iyo eh. Tsaka hindi ko pa talaga pinangarap na magka-boyfriend. Marami pa akong obligasyon kay nanay na kailangan kong harapin. Umiyak ako pagkatapos kong sabihin ang lahat ng yon. Ito na lang kasi ang magagawa ko para ipaintindi sa kanila na wala sa pakikipagrelasyon ang gusto ko sa buhay. Kailangan ko pang tulungan ng nanay ko. Kailangan ko pang iangat man lang kahit konti ang estado ng pamilya ko. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong iwan ang probinsya para makipagsapalaran sa syudad. Sa mga sinabi kong yon, tila namulat sa katotohanan sina Aling Tinay. Lumambot ang ekspresyon ng kanilang mga muka at nabalot ng awa. Naging si Gary na numbalik sa nakasanayan ko ng reaksyon niya at nahihiyang yumuko. Jonah, ate, pasensya na sa mga nagawa at nasabi ko hindi ko namang ginusto na gawin ang mga bagay na yun sa'yo eh. Nabulag lang ako ng matinding galit at pagsiselos. Ako rin, iha. Gusto kong humingi ng pasensya sa nagawa ko sa'yo. Mahirap mang ipaliwanag, pero ganito kaming mga mambabarang. Kapag gumagamit ng kapangyarihang itim, nawawala kami sa sarili. Hindi ko na maisip na mali na pala ang naging dating namin sa'yo.
Hindi niyo naman po kailangan humingi sa akin ng pasensya, Aling Tinay. Ginawa niyo po ang pwede niyong gawin para ipagtanggol ang mga mahal niyo sa mga kaaway. At doon po ako humahanga. Pero sana, huwag niyong hayaan lamunin kayo ng galit. Paano si Martin? Galit pa rin ako sa kanya, pero ayokong mamatay ang taong yon sa loob ng bahay niyo. Pwede kayong makulong, pagdudahan, o di kaya ay pagtulungan kayo ng mga kababayan natin. Oo, at nasabi kong sana mabulok siya sa kwarto na yun, pero ayokong kayo ang managot sa katarantaduhan niya. Pero ang mga kagaya niya, hindi na dapat nabubuhay pa. May tsansa pa kasing bumalik siya sa dati niyang masamang gawain. Kapag pinauwi natin siya, siguradong isusumbong niya tayo sa tatay niya. At baka nga sugurin pa tayo dito sa bahay. May solusyon pa, Apo. Gagamitan natin siya ng orasyon ng pagkalimot. Tama. Bakit ba ngayon ko lang naisip yun? Napagkasunduan nila Aling Tinay at Gary na gamitan nga ng pagkalimot si Martin para mawala sa isip niya ang pagpunta sa bahay nila Aling Tinay at ang pagkakakulong niya sa loob ng basement. Pati na ang pambabarang sa kanya ay makakalimutan na ng binata. Nakiusap na lang ako na wag nang alisin ang karamdamang dumapo sa katawan ni Martin at hayaan siyang magkasakit hanggang sa magagawa pa niyang magtiis. Matagumpay nilang naisagawa ang nasabing orasyon. Pagkatapos pinagtulungan naming tatlo na ilabas ang walang malay na lalaki sa bahay at dinala sa medyo malayo. Mas mabuti na kung sa ibang lugar siya matatagpuan ng tatay niya para maisip nitong hindi lang kami ang may galit sa kanya. Sa tingin mo ba, matatagpuan siya kagad ng mga tao? Oo, tumawag ako sa police station at nagpanggap na isang concerned citizen. Alam kong pupuntahan siya kagad ng mga alagad ng batas sa lugar na sinabi ko sa kanila. Mabuti naman kung ganon. May isa pa nga po akong inaalala na muntikan ko nang makalimutan, Aling Tinay. Ano yun, Iha? Paano po ang hepe? Hindi ba sinabi niyo kayo ang nagpiyansa kay Martin para makalabas? Paano kapag pinangalanan niya kayo? Kami nga ang nagpiansa sa kanya, Iha. Pero hindi kami ang nakipag-usap sa hepe. May ibang kakilala kaming inutusan na kagaya mo, mapagkakatiwalaan din namin. Kung ganun, ligtas na po tayo. Ngiti lang ang iginanti sa akin ni Aling Tinay. Nagkibit balikat naman si Gary na animo okay lang talaga sa kanya ang pakiusap ko na manatili siyang itinuturing kong kapatid. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan naming nakauwi na si Martin. Isinakay siya sa ambulansya. Nakasimangot pa rin ang tatay niya nang makita niya kami, pero wala na akong pakialam pa ron. Sa kalunos-lunos niyang kalagayan, nakaganti na rin ako. Ni walang masabing kahit na ano si Martin nang tanungin siya ng kanyang ama at ng mga kasamahan nitong pulis kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Hindi nila alam na binarang siya ng maglolang may malasakit sa akin, na minsan mang nilamon ng kasamaan ay natauhan naman at piniling ayusin ang buhay nila. Pinagbutihan ko pa ang pagtatrabaho hanggang sa mapromote ako sa opisina. Mula sa simpleng call center agent, tumaas ng tumaas ang posisyon ko, kasama na rin doon ang sweldo ko. Nang makabili ako ng sariling townhouse, nagdesisyon na akong magpaalam kina Aling Tinay at Gary. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin, ha, Aling Tinay. Nakakalungkot man, Iha. Wala naman kaming magagawa kundi ang payagan ka. Pangarap mong makabili ng sariling bahay na maiangat mo ang pamilya mo sa kahirapan. Ngayon abot kamay mo na ang pangarap mo. Dahil po yun sa inyo, Aling Tinay. O Gary, ikaw, pakabait ka ha? Huwag muna kayong mag-aasawa ng syota mo. Tulungan mo muna ang lola mo. Opo naman ate. Pangako, pagbubutihan ko na ang pag-aaral. Pasensya na ulit sa mga ipinakita kong ugali sa'yo noon ha. Tinawag pa kitang Jonah dahil sa kagustuhan kong maging nobya ka dati. Wala yon. Ang mga taong may edad na kagaya mo, kailangan pa ng patnubay ng mga magulang. Lahat kasi ng magagandang bagay na darating sa buhay natin, may nakatakdang panahon. Ang sa akin lang, huwag tayong magpadalos-dalos, maging matalino sa pagdedesisyon. Niyakap ko silang dalawa at mainit na kinawayan. Kasama ko na ang nanay ko ng mga sandaling yon. Lilipat na kami para magsimula ng bagong buhay. Sa ngayon, nagtatrabaho pa rin po ako, Miss Winnie, pero may asawa at mga anak na ako. Balita ko kay Gary na kapag-asawa na rin pero hindi pa sila nagkakaanak. Si Aling Tinay naman ay hindi lang restaurant ang napatayo sa tulong ng apo niya. May sarili na rin silang convenience store.
Masaya ako para sa inyo, Gary. Nagtagumpay ka. Ngayon successful ka na. Pareho lang naman tayo, ate. Salamat din sa mga payong mo sa akin noon. Napangiti niyang sabi, hindi na nila ginagamit ang barang para manakit ng tao. Tuluyan na nila itong kinalimutan. Samantalang si Martin, 2 linggo lang makalipas nang makita siya ng kanyang ama, ay tuluyan ng sinuko ang kanyang buhay. Hindi niya kinayang sakit na kanyang nararamdaman. Wala din akong naging pagsisisi sa ginawa namin sa kanya. Binastos niya ako at muntikan ng gahasain. Nararapat lang sa kanya ang bagay na yon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, Miss Winnie. Naging mahirap man sa una pero kalaunan, naging matagumpay na rin ako. Sana po ay kapulutan nyo ng aral ang aking kwentong karanasan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Miss Milrose Galvez, Ma'am Noemi Garcia Pabunan, Ma'am Marisa Puhante, kay Raisa Makakena, Ma'am Shagala Mary, kay Ma'am Girlie Satur ng Sealing Department ng Cosmo Malvar at sa mga kasama niyang sina J.R.L. Caldea, Mary Rose Alva na nagagawa pang mag-react at manggigil sa mga stories natin kahit tambak na raw po ang trabaho. Hello po sa inyo dyan. Kay Ma'am Kenny Rose Latumbo na hindi raw po magsasawang makinig sa atin. Kay Rizen Ryle, kay Sir Marco Nanes at kina Ate Auring, Ate Ne, Ate Juliet at Faye, kay Kuya Dennis at Jane ng Amira Boxes Handicraft, happy listening po sa inyo dyan. Kay Josel Joy Lapostre at sa asawa niyang si Arnel Orbita at sa anak nilang si Princess Timothy Lapostre, kay Christine Quintana at sa Balais family from Leyte, kay AJ Abrigo at kay Ma'am Neri, kay Ma'am Honey Austria na new subscriber po natin from Tokyo at kay Meg Ochon Chancheb na new subscriber din po natin. Kay Renalyn Restar, kay Lynn Narido, kay Cecil Cervantes from Panacan, Davao City, kay Ma'am Leonora Mandigma at sa asawa niya from Cabuyao, Laguna, kay JD Bicol na always listening daw po sa atin, kay Newlydin Alipda, kay Sir Mike James Tapak, kay Ray Lloyd at kay Ma'am Lea Plaza Vlog na nag-comment po sa last upload natin. Ang sabi po niya, nadadala po ako sa kwento nyo at para na rin daw siyang character sa story natin. Nagagalit na raw ang jowa niya sa sobrang pakikinig. Naku ma'am, isama niyo po ang jowa niyo sa pakikinig para dalawa kayo. Siguradong magugustuhan niya. Salamat po sa suporta niyo. Miss Rebecca De Castro from Taiwan na nag-comment din po sa Isinumpang Dalaga upload na hindi daw po siya masyadong nakakapag-comment dahil lagi daw pong busy ang mga kamay niya sa pagtatrabaho pero laging nakikinig sa atin at libangan niya po ito. Salamat po ma'am. Ganon din po kay Jam na nag-comment din sa Isinumpang Dalaga upload. Sabi po niya ang gagaling daw po ng acting natin at new favorite na niya ang channel natin. Tambay na raw siya dito sa atin. Salamat Jam. Kay Mariel de la Cruz from Negros Occidental, kay Razel Tolentino from Marikina, kay Ma'am Julieta Ortega, kay Miss Richelle Adapon, kay Hondrade Lin from Dubai, kay Precious Joy Mejia, at kay Ma'am Alma Tidoy at sa Renato Tidoy family, kay Cherry Ann Laurito, Ma'am Nea Matias, Ma'am Jenilyn Leonor, kay Ma'am Elme Bufete, kay Sir Leonardo Agbayani Jr., at sa mga regular listeners natin na sina Sir Ramil Fariolin, kay Ma'am Celia Tolentino, kay Hana Maylin Sesgundo, kay Elgin TV Vlog, kay Ma'am Rowena at Rosmel Ausa, kay Ma'am Normski25, kay Ma'am Chris Alcantara, sa mga mananahi ng Baller Sportswear at kay Kimberly Caballero from Almansa 2, kay Ma'am Angelina Ignacio from California at kay Ma'am Honey Lore. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Nakakataba po ng puso ang mga comments nyo at papuri. Sana po ay abangan po ninyo ulit ang mga susunod ko pang upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.